May iba pang tinitignan ang Commission on Elections para matukoy kung sino ang mga nagpapagulo lang o yung tinatawag na nuisance candidate sa eleksyon. Narito ang report. Mismong Supreme Court na ang nagsabi, hindi nakasama ang financial aspect at popularidad sa pagdeklara ng nuisance candidate. Pero ayon sa COMELEC, may iba pa naman silang tinitingnan para malaman kung pampagulo lang ang isang kandidato. Titignan po namin, meron pa rin naman po dalawa natira para ma-determine kung ikaw ay bona fide nakakandidato. Tignan namin, ano ba ang actuations mo nung nag-file ka ng COC? Naiintindihan mo ba yung tinatakbo mong posisyon? Yung ikalawa pong tinitignan namin ay yung nag-file lang o naghain lang ng COC nang dahil sa para guluhin o lituhin yung ating eleksyon. Mga agaw ng boto sa lehitimong kandidato. Para naman sa ikalawang araw ng filing ng Certificate of Candidacy o COC dito sa Manila Hotel Tent City, nasa 19 lang ang naghain ng kanilang mga kandidatura na kinabibilangan ng 10 aspiring senators at 9 na party list. Mas kaunti ito kumpara sa 32 na naghain ng COC sa unang araw nito lamang Martes. Ilan sa mga kilalang personalidad na nag-file kanina ay sina re-electionist Amy Marcos. Kasama pa niya si former First Lady Imelda Marcos na nakasakay pa ng wheelchair. Sinabi ng presidential sister na suportado pa rin niya ang kapatid na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahit hindi na siya sumama sa senatorial slate ng administrasyon. Tinataya ko na ako'y mananatiling malaya at matatag. Mas mainam na wala akong kalaban. Ayoko kasi ng ganoon ang nais ko talaga. Hindi tumahak ng dalawang ilog, kundi maging yung iisang ilog, ang malaking tubig, ang dagat kung saan magtatakpo lahat ng ilog. Para makausap natin lahat ng sektor. Kabilang sa mga plataforma ni Senator Amy, ang patuloy na suporta sa mga magsasaka, people with disabilities, at senior citizens. Sinundan ito ng senatorial candidates ng administrasyon na sina Tito Soto at Ping Lacson. Plataforma nila ang right-sizing sa gobyerno at paglaban sa fake news. Gayon din ang pagsuporta sa mga programa at advokasya ng Marcos administration. The bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through. And that is the right sizing of government. The efficacy of government services is being executed so that incidents like the Alice Guo issue will never happen again. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs to benefit the majority of the Filipino people in alignment with his SONA message last year and in cadence with my personal credo, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Nagain din ng kanyang kandidatura si re-electionist Lito Lapid na ang tututukan naman ay ang pagpapalakas ng agritourism sa bansa. Iyan po natin agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po isusayahan natin. At palalawigin ko po ang naipasa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag Lapid Law. May ilan din na kilalang personalidad na naghain ng kandidatura para sa party list. Gaya ng vendors party list na pinangunahan ni Deo Balbuena na sumikat sa social media dahil sa Diwata Pares a Teachers Party List. Samantala, sinabi ng COMELEC na magdedeklara lamang ito ng gun ban sa mismong panahon na ng eleksyon. Nasa poder po at nasa kapangyarihan ng COMELEC yung gun ban at ito po ay nakatali sa election period. So kung kailan po ma-declare ang election period, dyan din po iiral ang gun ban. Ayon naman sa Anbang, pinayagan na nilang makaboto ang 10 barangay EMBO ng Taguig sa 2025 midterm elections. Naging tahimik at walang untoward incidents naman ang ikalawang araw ng filing ng COC sa Manila Hotel Tent City. Habang zero crime rate ang natanggap nilang ulat mula sa PNP.